kaligtasan, kundi yung itinuturo ni Kristo sa Biblia. Ang iglesia po ng Diyos, yun ang tunay na iglesyang nasa Biblia. Lagay natin sa screen. 2 Korinto 1:1, pakinggan nyo. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yan po ang iglesia sa Biblia. Iglesia ng Diyos. Nung makarating sa Korinto, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Nung makarating sa Judea, iglesia naman ng Diyos na nasa Judea. 2:14 ng unang Tesalonika. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Iglesia Kristo ng Diyos Jesus. din. Nung makarating sa Galacia, iglesia rin ng Diyos. 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusid na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos po yan eh. Hindi kami yan. Ang pagkakamali ng iba, iglesia raw sila ng Diyos. Kami po hindi kami naniniwala ng ganon. Ang iglesia ng Diyos, hindi pa ako tao. Kasi nung isulat po ni Pablo yan, 2,000 taon na eh. E di yung iglesia ng Diyos, hindi pa tayo tao eh. Na iglesia na ng Diyos yun, nasa Biblia. Hindi pa kasi pinanganganak yung lelong mo, yung lelong ng kalilong-lilongan ng lelong mo, nakasulat na yun eh. Paano naman ikaw ang nagbasa ngayon eh, ikaw yun? Eh hindi pa nga naiisip ng kalilong-lilongan mo yung tatay mo at lola mo, nasa Biblia na iglesia ng Diyos. Tapos kalilitaw-litaw mo, sabihin mo, ikaw yung iglesia ng Diyos. Hindi yung ganun ang paniwala namin. Kami po'y sumampalataya, tinanggap namin ang iglesia ng Diyos. Nagkaroon kami ng bahagi. Ako, ipinangangaral ko ang iglesia ng Diyos. Di ko itinayo. Wala ako itinayo, kundi yung nasa Biblia, pinangangaral namin. Yun po kasi ang batas. Pakinggan nyo, sa Efeso 3:6. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Kanyo, may katawan eh. Tayo, mga hentil, pagka po sinabing hentil, yung labas sa Israel. Labas sa bansang Israel na lingkod ng Diyos nung araw, tawag sa atin mga hentil. Tayong mga hentil, kasangkap ng katawan. Tagapagmana rin tayo. Hindi naman tayo itinatakwil ng Diyos kahit hindi tayo Israelita. Pero tagapagmana tayo. Sasangkap lang tayo sa katawan. Teka muna, bago natin ituloy, ano ba yung katawan? Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alin daw po yung katawan? Yun ang iglesia. Eh tayong mga hintil, sasangkap tayo sa katawan. Hindi tayo yung katawan, sasangkap tayo. Hindi tayo gagawa ng panibagong katawan dahil isa lang yung katawan o iglesia. Efeso 4:4. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa Isa lang inyo. po yung katawan eh. Isa lang yung iglesia. Mula nung umpisa hanggang matapos, isa lang yan. Ang tao, hindi ka magtatayo. Sasangkap ka lang. Ba't ka magtatayo eh? Dapat isa lang ang katawan. Pag nagtayo ka, magiging dalawa. Sa Biblia, meron po na iglesia. Yung iglesia ng Biblia, hindi pa tayo tao nakasulat na iglesia po ng Diyos yun. Ba't naman kaya iglesia ng Diyos? Eh, ang Diyos ang nagtayo, di kanya, iglesia ng Diyos. Ay, tinyo kalabaw ni Pedro. Kanino ba yung kalabaw? Eh, di ba kay Pedro? Lahat ng pag-aari ni Pedro, di ba sa kanyang pangalan? Yung titulo ng lupa, kung kay Pedro, di ba sa pangalan ni Pedro nakalagay? Di ba ganon? Eh, asawa ni Pedro, ang tawag mo. Di asawa ni Pedro. Anak ni Pedro. Bahay ni Pedro. Eh, yung asawa ni Pedro, tawagin mo asawa ni Juan. Mag-aaway kayo ni Pedro. Di ba ganun yun? Masama ibig sabihin nun. Eh, yung pala'y sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang nagtayo ng iglesia. Pagkatapos tatawagin mo kung kani-kaninong pangalan. Mali yun. Dapat sa pangalan ng Diyos. Kaya yun po ang nasa Biblia, yung iglesia ng Diyos. Hindi kami yun. Sumampalataya rin kami ron. Na siya naman namin ipinangangaral sa inyo. Yun din ang tanggapin nyo, hindi na sampalatayanan ninyo, at magkakasama-sama po tayo. Yun po ang paniniwala namin dyan.